everyone! Magandang araw sa ating lahat at welcome ulit sa aming channel. Sa araw ito ay mag-uusap tayo tungkol sa fiancé visa. Kung paano namin nakuha yung fiancé visa namin na sobrang dali lang talaga. In just 14 days. Kaya makinig. Yun, balikan natin yung 11 years ago na yung nag-apply kami ng asawa ko ng fiancé visa. Paano namin yun ginawa at yung mga requirements. Sisikapin natin yun na matandaan lahat, guys, para ma-share ko sa inyo yung paano namin yun ginawa. Bakit ang sobrang dali lang. Gusto talaga namin ng asawa ko na makapasa kayo lahat at makapunta dito at makapiling ang mahal nyo. Kasi naranasan namin yun na magkalayo. Wala namang imposible sa buhay, di ba? Palagi lang tayong positive, focus, manalig, at ang pinaka-importante ay yung kumpletuhin nyo yung requirements. Yun. May tatanong lang ako sa inyo. Gusto nyo ba talagang pumunta dito? At makasama yung mahal nyo? Kung ganon, umpisahan na natin. Okay guys, ito yung requirements ng asawa ko. Ito talaga yung main things. Kung sa kanta pa, sa tula, ito yung title. Proof of relationship. So, patunay ng inyong relasyon, di ba? Proof, yun? Proof of meeting. Yung patunay na nagmi-meet na kayo in person. Yung airline tickets. Yung airline tickets, yung pumunta siya sa Pinas o saan kayo nagmi-meet. Yun, yung airline tickets niya. Kung nawala niya, kasi sobrang tagal, wala tayong magagawa nun. Okay, next yung photos together. Yung yung photos nyo, yung mga pictures nyo na andun siya sa Pinas, yung picture nyo ng yung dalawa at picture ng yung pamilya kasama siya. Ipakita ko sa inyo yung gumawa na kami ng ng video kami ng asawa ko, guys. Yung how I got my fiancé visa in just 14 days. Yun. Ipapakita nyo yun sa ipapanood nyo yun sa fiancé visa nyo. Fiancé visa. Ipapanood nyo yun sa mga fiancé nyo para mabigyan naman sila ng idea kung paano gagawin, kasi andun lahat nakadetalye yung sinabi ng asawa ko. Andun lahat yung mga requirements niya, andun paano niya yun ginawa, andun lahat nakadetalye. Ilalagay ko lang yung yung link sa ibaba. Ito yung album. Pinakita ko na to sa isa naming video. Ipakita ko na rin dito. Ito yung album namin nung pumunta yung asawa ko sa Pinas. Ito yun. Ito din yung sinubmit ko sa sa embassy. Ito yun. Ito yung mga sample ng picture. Ayan. Ito yung mama ko. Ayan. Maganda yung mama ko. Mama ko, Spence, at ako. Yun. Ito yung parents ko. Yan. Sana yung iba. Ito yung kapatid ko. Yan. Yan. Ito yung paboritong ito yung paborito ng asawa ko sa lahat ng kapatid ko. Ito yun. Okay. Yan. Ito rin yung sinabit, guys. Yung mga photos nyo, kailangan talaga, malinis, tidy, diba?
silid talaga dito sa, sa album. Okay? Yun yung tricks ko. Yung tips ko. Talaga yun. Gusto natin yung, hindi yung halo-halo, ganun. Talagang talalagay sa album. Yun. At saka, ito next. Vicent Yahoo Messenger text. Okay. Sinubmit namin rin yung, namin, yung Yahoo Messenger, yung nag-uusap kami, yung conversation namin, yun, print ng asawa ko, yung una naming nagkausap. Yun. Kailangan talaga yun yung unang-unan yung nag-usap online. Yun. I-print nyo yun. Yung print nga yun ng asawa ko, mga 300 pages yata yun. Talaga. Yung importante, yung una-unan yung andun talaga. Ha? Andun talaga. Yung unan yung nagkausap, yon, phone records. Yan. Kung ipiprint rin yun guys, yung records, yun, yung nag-usap kayo sa, kasi ngayon, uso-uso na yung, talaga, uso-uso na talaga yung, yung mag-chat-chat lang sa cellphone, yung magtawagan sa cellphone, yung text niya sa cellphone, yun, i-print nyo rin yun guys, okay? I-print nyo yung tumawag siya sa'yo, yung text niya sa'yo, ganun mga love. Yan. Okay, so proof na nagpapadala yung fiancé mo ng pera, nagsusuporta na siya sa'yo, yun. Yun? Proof na yung foreigner nyo na makaka-support talaga sa inyo. Yun. Yung proof na yun? Yung copy ng Western Union o yung MoneyGram, ganun, kung saan siya nagpapadala yun. Huwag nyo yung itapon guys, okay? Kasi kailangan yun, kailangan yun, talagang isave nyo yung lahat ng resibo ng nagpapadala siya ng pera sa'yo. Yun. At ito yung katibayan ng iyong fiancé na pag pumunta ka dun sa kanilang bansa ay talagang masusuportahan kanya. Yun, mabibigay niya yung lahat yung pangailangan mo. So, ito yun, with slips. With slips, yata yung salary. Diba? Yung salary nila. Ito, tawag nila ito, with slips eh. Bank statements, yung bank statements ng fiancé mo. Papadala rin yun. Proof of suitable place to live. Yung, ebidensya na patunay na kung pupunta ka doon, na mayroon ka talagang titirhan. Diba? Yun. Yung sa asawa ko, pakita ko na lang sa inyo. Ay, matang. Hindi na to, requirements, pero, kasi yung, kung gaano karami yung proof nyo sa inyong relasyon, yun. Mas better yun, guys. Okay? Saan ba yan? Ito yung proof na, may titirhan talaga ako pag dumating dito. Ito yung picture, print niya, na yung bahay namin. Ganyan. Yan. Yan, bahay namin. Yan. Ganyan din yan, guys. Okay? Sabihin nyo yan sa, sa fiancé nyo. Pero ipapakita nyo yung video namin, malalaman din niya yun. At saka yung, copy ng passport niya, copy ng birth certificate niya, yun. At saka, proof of divorce, proof of divorce if married before.
Kung ano, kung divorce yung fiancé niyo guys, ipapadala din yung divorce paper, ganun. Yung copy. Copy lang. Yung copy ng divorce paper. Okay? Kung mayroon siyang asawa before. Kung married siya before. Okay, yun. At yan. Saan na ba yun? Nalilito na si ako. Okay. Ayan. Ayun lang. At saka, ayun, ito yung additional info. Additional info. Yung invitation letter. Yung invitation letter, guys, binasa ko na yun sa isa naming, video. Yun, invitation letter ng asawa, ng fiancé nyo sa iyo. Yun. Huwag nyo yung kalimutan kasi importante yan eh. Invitation letter. Ay, babasahin na natin dito eh. Saan ba yun? Okay, ito. Okay. Ito yung sample. Ito yung sample. Okay. This is an invitation letter for Jernebeth Arangue Santosidad to join me in the UK. After meeting Jernebeth, Jinky, dalawa talaga yung nickname ko eh. Jinky tsaka Dim. On the dating website, cherryblossoms.com in April 2009. We started to communicate daily using Yahoo Messenger. Then in May, I went to Bayugan in the Philippines to meet Jinky and her family in person. We spent 10 days together and had amazing time. We now chat every day on Yahoo Messenger and text each other. Jinky is a wonderful person and we are looking forward to getting married and living together at my home in Penly. We are very much in love with each other. We are applying for a fiancé visa so Jinky can come to the UK and we can get married her as soon as possible. I am now single and live alone at Hideaway, Penly. I work hard in my own haulage company and I'm able to look after Jinky financially. It would be wonderful if we could spend Christmas here together in the UK. So we are hoping to get the visa before then. Yours sincerely, Mark Drogba. Yun. Binasa ko na rin sa isa, guys. Okay? Yun. Mahalaga talaga yan yung invitation letter. Okay. At yung additional info, yung letters of support. Halimbawa, yung family, yung boss ng fiancé nyo, yung local priest or pastor, local counselor, yung letters of support. Sa akin kasi yung mga anak niya, yung nagpapadala ng letters of support, yun, sumulat yung anak niya, tapos yung mga nag-sign yung mga anak ng asawa ko na suportado sila sa aming relasyon, na wala silang tutol, ganun. Kung yung fiancé niyo ay, single, pwede yung, boss niya, yung local priest, or, local counselor. Yun. Huwag niyo yung kalimutan, guys. Okay? Invitation letter, at saka letters of support. Sinabi na rin ito lahat ng asawa ko sa isa naming video. Ayan. So, ngayon, nasabi ko na yata lahat. Oh, ito. Ito. At ito yung sa asawa ko rin ito. Yung requirements. Okay. Ito yung aking profile sa Cherry Blossoms. Ito yun. Print ng asawa ko. Kasi ako yung una talagang nag-approach sa kanya. Nag-send talaga ako ng ng smile. Diba? Send a smile. Yun. Sabi ko dito,
My name is Journey Beth, and after viewing your profile, I wanted to send you a smile and say hello. If you would like to know more about me, please reply to my profile. Just click like that. Yung asawa ko yung nag-print nito kasi ako yung una nag-approach sa kanya para mapatunayan namin na nag-meet kami, unang meet namin sa sa dating website sa Cherry Blossom. Kaya ito yung patunay na nag-meet kami sa Cherry Blossoms. Yun. Ito yung requirements ko, guys. Okay? Makinig. Requirements ko, passport. Kailangan nyo ng passport kasi doon ilalagay yung yung visa nyo. Ayun, fiancé visa nyo. Birth certificate. NBI clearance. Ito yung hindi talaga ito requirements pero sinubmit ko na. Barangay clearance, police clearance, marriage contract ng parents ko. Hindi na to talaga requirements pero sinubmit ko na rin yun. Saka yung application form. Yung application form nyo, yung punta kayo sa website UK Border Agency. Ayun ba yun? At saka, yun, mayroon yung application form doon sa fiancé visa. I-print nyo yun. At saka, fill upan nyo. Yung album, ayun, napakita ko na sa inyo yung album. Yun, ako yung nag-submit nito. Hindi yung asawa ko. Kasi yung mga picture nandun sa akin. So, ako yung talagang dito. Gumawa nito. Okay. So, yung fiancé visa fee. Okay? Yung fiancé visa fee ay sa website, yung sa UK Border Agency, mayroon sila itong nilagay ng mga bangko kung saan ka magbabayad. Sa akin, sa Bangko de Oro yata yun. Bangko de Oro yata. Yung mga napakamahal ng fiancé visa 42,000 pesos yun. Yung time na yun, 11 years ago. Ngayon siguro, medyo mataas na. Hindi ko alam. Yun. At saka, isubmit mo yung, resibo. Okay? Resibo. Kasi kailangan nila yun. Yung resibo na, nagbayad ka ng fiancé visa fee. Ayun. Yun lang yung, yung requirements ko, guys. Yun lang. Yun lang. Ayan. At ngayon, mag-uusap tayo tungkol sa, yung experience ko nung pumunta ako sa embassy. Sa embassy ng, British Embassy. ng British Embassy. Okay, British Embassy. Sa Makati yun eh. Yun. At hindi lang yun kalayuan yung nagstay kasi ako sa Makati rin. Kasi yung mekaniko ng asawa ko nakapangasawa ng ng Pinay. So doon ako nag-stay sa kanyang sister. Ano ba yung Tagalog? Sister, yung kapatid niyang babae. Doon ako nagstay. Ayun, gumising talaga ako ng madaling araw. Mga 4 AM yun, naligo ako, ganun. Tsaka pumunta kami nun, yung kapatid niya. May kasama ko din yung kapatid niya. Sinamahan ako. Pumunta kami sa sa embassy. Ayun, at yun, walang appointment. Ano lang yun, punta ka lang doon ng talaga yung bang early sa sa Tagalog ay punta ka talaga ng madaling araw doon. Ay yung talagang punta ka talaga doon ng ano ba yung early sa Tagalog?
pasensyado na ako guys. Punta kayo early. Sa umaga. Oh, demi. Umaga, pila ka doon. Okay? Pila ka doon. Kasi wala yung appointment. Pila ka lang doon. Kailangan mo talaga pumunta to ng maaga. Yun. Nang maaga. Okay? Kasi ayaw natin yung sa huli tayo diba? Magpipila. Wag yun. Baka pabalikin tayo next kinabukasan. Di? Talagang maaga kayo doon. Yun, pipila kayo at yung habang nagpipila kami, mayroon yung isang babae na ingay doon. Tapos tinitingnan niya yung papel ko, yung mga application ko, yung mga documents ko, whatsoever. Ayun, sabi niya sa akin, ano yan? Sabi niya, oh naku, marireject ka niyan. Madideny ka niyan. Bakit? Sabi niya, sabi ko, bakit? Kasi, sulat kamay yung ginamit mo. Sana, yung pinalaapan yung mga, yung form mo sa computer, yung doon mo sana yun, fill upan, hindi yung handwritten. Sabi ko, tayong magawa, andun na ako ang layo-layo ko pa, galing akong Mindanao, tapos ngayon ganito lang. Sabi ko, bahala na, diba? Bahala, wala na tayong magawa, dito na ako so yun, at yun, pumunta kami sa yung sa Rome, sa malaking Rome, kwarto, yan. Tapos yun, kukuha ka ron ng yung number mo, tapos upo ka doon. Hihintay ka lang na tawagin yung number mo. Ayun, mayroon yung time na yun, mayroong yung dalawang babae tsaka isang lalaki. Yung time na yun, gusto ko talaga yung lalaki. Kasi yung dalawang babae, parang stricta, parang miserable. Hindi masayahin. So sabi ko, asa na to? Tapos yung lalaki talaga yung tinawag yung pangalan ko. Tapos binigyan na ako ng papel ng mga question, yung mga tanong. Lang naman yung mga tanong lang yun sa mga requirements mo, kung mayroon ka bang mayroon ka ba nito, ganyan, i-check mo lang yun, i-check mo lang yung question na yun. Isa lang yung hindi ko chinek kasi yung tanong kung mayroon ka bang anak, yun. Hindi ko yun chinek. Yung lahat chinek ko kasi kumpleto naman ako sa mga requirements. Ayun. At yun, after yun, sabi nga mayroong dumating na babae sa likuran ng lalaki. Sabi niya, usap sila. Yun, yung babae sabi sa akin na hindi ko raw binayaran yung lahat ng fiancé visa fee. Pero mayroon naman akong resibo, di ba? Kasi pumunta ako ng bangko at saka kinabukasan pumunta ako ng embassy. Yung mayroon naman, pero sabi niya, pero kunti lang talaga yung binayaran ko. Talagang kunti lang kasi yung time na yun, maliit lang yung pera na dinala ko. So, yun, binayaran ko, pero ando na sa utak ko, nagtatanong rin ako na bakit ganun, mayroon naman akong resibo na talagang binayaran ko. Hindi naman kabibigyan ng resibo kung hindi mo talaga binayaran, di ba? At tiningnan naman yun ng asawa ko na hindi talaga hindi tumaas yung presyo ng yung fiancé visa. So, hindi na nga ako nag-complain o whatever. Binayaran ko na lang. Kunti lang naman Hindi naman yun talaga, malaki. Kasi, gagawin mo? Makipag-away ka dun? Gusto mo nga ng fiancé visa, di ba? Madali lang. Kasi, wala lang. Yun. Talagang kulang tayo. Yun. At, sabi, yun, binigay ko yung, yung papel sa lalaki. Sabi ng lalaki, tinanong niya ako na saan raw ako nakatira.
sabi ko, andun, malayo ko sa, sa Mindanao. Ganun sa, anong gusto mo gawin dito sa mga document mo? Ayun, pupunta ka ba dito para, kukunin ito o ipapadala sa Mindanao? Sabi ko, ipapadala mo na lang kasi ang layo-layo ko. Tapos, nagbayad ako. Para padala sa aming lugar yung mga para maibalik yung mga documents. Ayun. At yun, dumating talaga ng 14 days. Sabi ko nga, 14 days. Nagtatanong nga yung asawa ng mekaniko ng asawa ko, yung Pinay. Sabi niya, bakit ang dali-dali lang ng yung, fiancé visa? Kasi ako, sabi niya, ako noon, pabalik-balik talaga ako sa embassy. Pina-follow up ko yung fiancé visa ko kasi medyo matagal daw, kaya pabalik-balik siya doon. Dumating yung fiancé visa niya 4 months. 4 months yung dumating yung fiancé visa niya. Siguro yung paano namin yung ginawa, kaya madali lang yung dumating yung aming fiancé visa. Kailangan talaga ninyo na yung kumpletuhin yung requirements at saka yung mga requirements nyo, yung mga requirements nyo, wag nyo yung ihalo-halo lahat, okay? Wag nyo ihalo-halo kasi yung titingin ng mga documents, yung application nyo, baka mairita. Yun, wag natin yung silang galitin, okay? Para madali lang, okay? Yun, at talaga yung, sabi ko nga, talaga yung mga requirements nyo, yung mga documents nyo, talagang malinis, tidy, yung nakasilid talaga, yung every section guys, nakasilid talaga, ganito yun pinadala yun ng asawa ko sa Pinas, ito rin yun, ganyan, para ilagay yung mga papers ko dito, yan, tas, yan, talagang, pagkatapos ng makompleto yung requirements ng asawa nyo, yung fiancé nyo, ipapadala na niya yan sa inyo, sa Pinas. Yun. At yung babae, nabalitaan ko na, na pinauwi siya. 2 beses na yun andun siya, pinauwi rin siya, kasi, may problema sa kanyang mga papel. Yun, hindi siguro kumpleto yung mga requirements o basta pinauwi siya na naman. Wag kayong wag kayong makinig sa mga sabi-sabi, ganun guys. Wag, yun. At wag kayong makinig sa mga taong hindi pumasa. Makinig kayo sa taong andito na, kagaya ko. Mayroon naman dito yung mga vloggers, 'di ba, sa UK. Yun. Kasi andito na sila, alam nila yun. Diba? Yun. At, ayun na nga. Yun na. Mayroon pa ba akong isasabi? Yun, lahat andun na yata. Yun guys Nung andun ako sa embassy, walang interview, walang exam. Okay? Pagkatapos nyo, yung lalaki yung sinabi niya sa akin na, saan ba ito papadala? Gusto mo ba ito kunin yung mga papeles dito babalik ka ba dito para kunin to yung mga documents, yung mga papeles, ganun. Sabi ko, papadala mo lang yun sa Mindanao, ganun. Bumayad ako, ganun, para padala doon, pabalik yung mga papeles. Pagkatapos nun, punta ka doon sa maliit lang na kwarto. Kasi pipicturan ka doon. Pipicturan ka doon para sa fiancé visa mo. Yun. At yun, tapos at uwi ka na. Madali lang talaga, guys. Ilan ba? Parang 20-30 minutes lang ako doon. Sobrang dali lang talaga.
At kung mayroon kayong mga tanong, yung kung gusto nyo, kung hindi nyo ako maintindihan, yun, kung hindi nyo ako maintindihan, kung mayroon kayong mga tanong, ay makakausap nyo kami sa Facebook, yun ya, Dimplat, yun. At yun guys, magpapaalam na tayo. Sana itong video ito ay makatulong sa inyo. At huwag niyong kalimutan na na titingnan yung website. Kasi 11 years ago to eh. Baka mayroon na itong mga pagbabago. Ganun. Yun. Good luck sa inyong lahat. Sana ay, makapasa kayo. At makuha niyo yung fiancé visa niyo ng madali lang. At yun, kung mayroon kayong mga tanong na gusto nyong tanungin, ay makakausap nyo ako sa Facebook namin. Yun. At yun, good luck sa inyo guys and best wishes. Salamat sa inyo guys, sa inyong mga suporta. Sana hindi kayong magsawa. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe para palagi kayong ma-update sa aming mga bagong video. Yun. Yun, salamat talaga sa inyo. Salamat sa mga nagsisend ng request friends sa Facebook. Salamat sa inyo. Salamat sa na kinakausap nyo ako. Salamat talaga. Sana magsisend kayo ng request friends sa Facebook para naman makita ko yung yung mga newsfeed niyo na yung makita ko yung mga pictures nyo para next time kung pupunta kami ng Pinas, magbabakasyon ay mayroon kaming idea kung saan kami pupunta ng magandang lugar, di ba? Yan. At huwag niyong kalimutan na ipapanood niyo to yung video namin ng asawa ko sa mga fiancé niyo para naman mabigyan siya ng idea, yung yung gagawin niya. Yun. Okay? Yan. Salamat. Walang sawang panonood. Yan, magpapaalam na ako. Kita-kita tayo sa susunod nating video. Bye! Ingat!